pa itong paniniwala na palaganap sa social media. Uminom ka ng suka, ng apple cider vinegar o kahit sukang Ilocos bago kumain. Makakatulong yan para bumaba ang high blood mo. May mga tao pa nga na tuwing umaga, isang tasang suka na may tubig ang unang iniinom. Pero totoo ba ito? Sa lahat ng natural remedies na pag-usapan na natin dito sa Healthy Pinoy, ang ampalaya, ang bawang, saan kaya mapapadpad ang suka? Mas malakas ba ito o mas mahina ang ebidensya? Dito sa Healthy Pinoy, titignan natin ang totoong research at sasabihin ko sa inyo agad. Sa video na ito, medyo iba ang kwento kumpara sa mga nakaraan nating napag-usapan. Una, alamin natin kung ano ang laman ng suka na maaaring may epekto sa katawan. Ang suka, kasama na ang apple cider at ang ating sukang Ilocos, ay gawa sa proseso ng fermentation. Ang pangunahing active ingredient dito ay tinatawag na acetic acid. Ito ang responsable sa maasim na lasa at amoy ng suka. Ang apple cider vinegar partikular ay may dagdag na may mga sangkap gaya ng flavonoids, mga antioxidant na nakikita rin sa mga prutas at gulay. Ang sukang Ilocos naman, nagawa sa fermented na tubo o niyog depende sa klase, ay may sariling profile ng mga sangkap, pero pareho lang sila ng may acetic acid bilang pangunahing bahagi. Ngayon, ano ba talaga ang sinasabi ng research tungkol sa suka at blood pressure? Ito ang dapat nating maging tapat. Sa lahat ng natural remedies na napag-usapan na natin, ang ebidensya para sa suka ay isa sa mas mahina. Based sa mga review ng maraming pag-aaral, ang epekto ng suka sa direktang pagbaba ng blood pressure ay limitado at magkakasalungat ang resulta. Maraming mga pag-aaral na ginawa ay sa mga hayop, hindi sa tao. At mga pag-aaral naman na tao ay may mga limitasyon. Sa madaling salita, hindi ito katulad ng bawang, kung saan maraming malalaking pag-aaral na sumusuporta ng malinaw. Sa suka, mas kaunti at mas mahina ang basehan. Pero hindi rin ito ibig sabihin na walang epekto ang suka sa kalusugan. May mas malakas na ebidensya na nagpapakita na ang suka ay may benepisyo sa blood sugar. Partikular sa pagpapababa ng biglang pagtaas ng asukal pagkatapos kumain. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng modest o katamtamang benepisyo sa kolesterol, lalo na sa mga taong may type 2 diabetes. At dahil konektado ang blood sugar, timbang at kolesterol sa panganib ng high blood pressure, ang epekto ng suka sa blood pressure ay mas malamang na indirect. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pag-improve ng ibang aspeto ng kalusugan, hindi dahil direktang bumaba ang presyon ng dugo kapag iniinom ito. Ngayon, mahalaga ring pag-usapan natin ang mga panganib sa pag-inom ng suka, lalo na kung sobra o hindi tama ang paraan. Isa, ang suka ay acidic, kaya kapag hindi ito dinilute o hinaluan ng tubig, pwede itong makasira sa enamel ng ngipin. Pangalawa, pwede rin itong mag-irritate sa lalamunan at sa tiyan, lalo na sa mga taong may acid reflux o ulcer. Pangatlo, at itong importante, sa sobrang pag-inom, pwede itong magdulot ng mababang potassium sa katawan. Pang-apat, kung umiinom kayo ng gamot para sa diabetes o para sa high blood, kailangan niyong maging maingat dahil pwedeng magbago ang epekto ng gamot kapag pinagsama sa malaking dami ng suka. So, dapat ba nating iwasan ng suka ng tuluyan? Hindi rin naman kailangan. Ang suka, katulad ng sukang Ilocos, na kilalang kilala na gamit natin sa pagluluto at sausawan, ay ligtas na inumin ng katamtaman at may benepisyo pa rin ito sa blood sugar at kolesterol. Ang problema ay kapag ito'y tinuturing na gamot o milagrong lunas para sa high blood,
na wala namang malakas na basehan. Kung gusto nyo pa rin subukan ang suka sa inyong diet, narito ang pinakaligtas na paraan. Isa, huwag kailanmang uminom ng purong suka. Palaging i-dilute ito sa tubig. Karaniwang 1 hanggang 2 kutsara ng suka sa isang basong tubig. Pangalawa, gamitin ito bilang bahagi ng pagluluto o sausawan, katulad ng ginagawa na natin sa sukang Ilocos, sa halip na inumin ito bilang shot o tonic. Pangatlo, kung umiinom kayo ng gamot para sa diabetes o high blood, konsultahin muna ang doktor bago regular na magdagdag ng malaking dami ng suka sa diet nyo. Pang-apat, huwag itong ituring na kapalit ng inyong maintenance medicine. Kung may reseta kayo, ipagpatuloy ito. Pang-5, kung may sensitive na tiyan o acid reflux kayo, mas mabuting umiwas o bawasan ang pag-inom ng suka ng direkta. Kaya ito dapat inyong tandaan. Ito ay pwedeng maging karagdagang tulong lamang. Hindi kapalit ng tamang diet, ehersisyo at reseta ng doktor nyo. Kung meron kayong sariling karanasan sa suka at high blood, i-comment nyo sa baba. Kaya mag-subscribe kayo mga ka-health. Salamat sa panonood. Ingat palagi!